sa atin pong message mula po sa salita ng Panginoon at samahan niyo po ako muli dito po sa aklat po ng 1 Peter chapter 3 verses 1 to 7, mga kapatid. So, ito po ang ating huling part ng ating pong series po dito po sa passage po na ito. So, 1 Peter chapter 3 verses 1 to 7. Sige po, tayo pong lahat ay muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Sahin ko po, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without the word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, since they are showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Salamat po, purihin pong Panginoon. At tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, salamat po sa umagang ito. At sa mensaheng aming mapapakinggan, ikaw lamang ang may taas namin. At gabayan niyo po kami sa pakikinig ng iyong pong salita. At makapamuhay kami ayon po sa itinuturo po ng iyong pong salita. At ang inyong pong lingkod, patuloy niyo pong itago sa likod ng iyong pong kabanalan. At patuloy po kong humingi ng tawad sa akin pong mga pagkakasala, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, makakaupo na po tayong lahat. So, parang nagkakatugma-tugma ito pong ating pinag-aralan from Sunday school hanggang sa ating patotoo kanina. So, lahat ay related po sa kasal, bukod pa sa may ikakasal. So, yun yung ating topic today. So, the last part of our series about marriage. And this is entitled, A Marriage Shaped by Hope, o isang pag-aasawa o buhay pag-aasawang hinubog ng pag-asa. At ang buhay mag-asawang hinubog ng pag-asa ay buhay ng dalawang individual na kapwa may relasyon sa Panginoon. So yun yung pinaka masayang buhay. Na kapwa kayo nakakakilala sa Panginoon. Kaya dun sa isa, halimbawa, sa isang married na ang kanyang kabiyak ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, so ang kanyang perspective is more on salvation sa kanyang asawang lalaki. Or kung ito man ay, kung siya ay Christian wife. And kung siya naman ay Christian husband, and then yung kanyang wife ay unbeliever pa, so yung salvation ng kanyang asawang babae. Yun yung kanyang talagang laging sinasambit sa Panginoon. Laging niyang hinihiling sa Panginoon. Na, Panginoon, buksan niyo po ang puso ng aking asawa. Sapagkat tunay na napakamiserable ng buhay na walang Panginoon. At mahihirapan po tayo. Somehow, talagang nandun po yung struggle and yung hirap kapag hindi ho tayo kumbaga wala tayong katuwang sa mga bagay na espiritual. So, katuwang natin siya, sa pagiging asawa. Pero, pagdating sa spiritual na bagay, so, nandun pa rin yung, kumbaga, yung longing po natin na sila po ay maging katuwang din natin. Kaya, ito po yung ating topic. And, muli po, ang objective po natin dito is to present the message of hope to my spouse practically. So, sa practical na pamamaraan po natin, ipresenta ang mabuting balita sa ating unbelieving spouse o kabiyak. And also to exemplify the love of Christ in every aspect of our marriage or
or in our marriage. So sa ating buhay pag-aasawa, lagi nating ihalimbawa ang pag-ibig ni Kristo, which is a sacrificial and selfless love. So hindi ho tayo selfish na umiibig or kumbaga husband and wife na mas mahal pa rin po natin ang ating mga sarili kaysa sa ating kabiyak. And to glorify God in our loving relationship to our spouses. So, ang atin pong bigyan ng glory, ng lugod, ay ang Diyos at hindi po ang ating mga sarili. So, from verses 1 to 6, yun po yung ating first point. So, the Christian wife's hope-driven responsibilities. So, bibilisan na lang po natin dito. So, we have a winsome conduct, an imperishable adornment, and a holy submission. So, kailangan nakikita ang biblical na prinsipyo ng pagiging may asawa sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali. So, na kung saan nasabi ko dito is winsome or appealing or kaakit-akit sa kanyang kabiyak. At an imperishable adornment, yung kanyang kagayakan ay hindi lamang sa panlabas, kundi yung panloob na kagayakan. Na sinasabi ko dito is godliness and also gentleness and a quiet spirit. So, mayumi at mahinhin na diwa. So, yun po yung ibig sabihin. So, may pagiging mayumi at mahinhin. Yan po ang larawan ng isang babae may pagkatakot sa Panginoon at may pagpapasakop sa kanyang kabiyak. At, nasabi dyan, a holy submission. So, ang kanyang pagpapasakop sapagkat siya ay kumbaga ay bound sa kanyang asawang lalaki to submit. So, she is bound to submit sa kanyang asawang lalaki sapagkat ang ulo ay ang lalaki. So, that is what we call the leadership submission. Ngayon, ang submission po ba sa Bible ay sa babae lang? Yan. So, actually po, sa marriage, meron din pong submission na itinuturo ang Bible para sa lalaki. Pero hindi po yan leadership. Yung leadership submission is sa babae. So, ang babae magpapasakop sa leadership ng lalaki as the head of the family or bilang ulo po ng isang pamilya. But sabi mo dito, Christian husbands must also apply a loving submission to their own wives. So remember po, dun po sa Genesis chapter 2, binasa po kanina ni Pastor Marlon, so yun pong union o yung pinag-isa na. So two became one. So ang dalawa'y naging iisa na. Kaya ang kasakitan ng isa ay kasakitan din ng iyong kabiyak. Hindi po pwedeng wala kang pakialam sa nararamdaman ng iyong kabiyak kasi iisa na kayo. Kaya pag sinasaktan mo ang iyong asawa, para mo na rin sinasaktan ang iyong sarili. Kasi kayo iisa sa harapan ng Panginoon. So, ganun po yung idea po dito. That's why Christian husbands must apply a loving submission. And these are God-ordained and hope-driven duties for a healthy marriage. So, sa isang malusog na buhay, may asawa. So, kailangan meron tayong mutual submission. So, yung submission ng babae sa leadership ng lalaki and yung loving submission ng lalaki sa kanyang asawang babae. Okay? Kaya, makikita ho natin yung idea, na ang submission ay hindi lamang po sa babae, kundi maging sa ating mga lalaki o husbands. Pero, ano po ba ang katangian or what are the characteristics of this loving submission? So, ano ba ang mga katangian ng tinatawag nating loving submission ng isang Christian husband sa kanyang asawang babae, even na siya ho ay isang unbeliever? Di po ba? Kasi doon po sa sinundan po natin, so regardless of her spirituality, kung siya man ay believer o kung siya man ay hindi mananampalataya.
So, same yung application. Same yung command. Ganon din sa lalaki. Kung siya ay Christian husband, kailangan ito yung kanyang ipapakita sa kanyang asawang babae. So ito po yung ating second point. Ano po? So the Christian husband's hope-driven responsibilities. So again, let us read the text. Sabi po dito, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So, kung titingnan po natin verse by verse and phrase by phrase. So, nag-start po yung verse with likewise, na kung saan ang tinutukoy po dito is submission. Gayon din, kayong mga lalaki, kayong mga asawang lalaki. Yan. Hindi lang po ang babae ang magpapasakop. Okay? Kundi may pagpapasakop din na dapat gawin ang mga lalaki, not in the leadership sense, but as a spouse, bilang kabiyak sa iyong asawang babae. Kasi nga, kayo ay iisa na sa harapan ng Panginoon. Okay? So, in what way po natin ipapakita yung ating loving submission sa ating asawang babae? So, ito po yung kasunod. Let us live with your wives, or you should live with your wife in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So, di po ba, ang background ho dito sa 1 Peter ay persecution. At isa ko sa challenge ho sa mga mag-asawahan noong panahon po na yon is kung paano po nila i-apply yung principle ng marriage doon sa kanilang nakagisnan na prinsipyo ng pag-aasawa. Kasi ho, ang marriage po nung panahon nila, nung panahon po ng Roma, wala hong element of romance. Wala hong romansa, wala ho yung ano po tawag doon, yung kumbaga yung bang affection, yan. So, hindi ganon yung treatment ng asawa doon nung asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ang tingin niya sa kanyang asawang babae ay ang pinakamatindi sa lahat, alipin. Yan. So, tinuturing niya yung kanyang asawang babae na empleyado, siya ang boss, then yung kanyang asawa ang empleyado, okay? Servant, at ang pinakamabigat is slave. So, ganun po yung treatment, kasi nga, sila mulat sila doon sa slavery. Kaya yung adaptation nila nung marriage is halos ganun din. So ang turing nila sa kanilang mga asawang babae ay alipin. Yan. Wala kang karapatang managot sa akin. Wala kang karapatang tumanggi sa akin. Kasi I am the master of this house. I am the boss. So ganun yung kanilang thinking. Ano po? That's why, dito, so para sa ibang mga Kristiyano na baguhan, this is some kind of strange na bagay. So may pagka-strange talaga sa kanila na paano tayo magiging ehemplo at huwaran na asawang lalaki sa ating mga asawang babae. So sabi dyan, live with your wives in an understanding way. So that is our first point. That is the first feature or characteristic of the Christian husband's loving submission, and that is letter A considerate living together. Okay? So, pag sinabing I considerate living together, kasi yung word po na live with your wives, ang ibig sabihin po nito literally is living together. Wala akong mag-asawang Kristiyano na magkahiwalay ng bahay. Na kung titingnan po natin dito sa Bible, okay, as far as kayo ho ay kapwa may pagkakilala sa Panginoon, okay? Although, yun nga po yung situation dito na live with your wives, okay? So, let us live with your wives. Yun po yung sinabi dito, in an understanding way. So,
They must keep intimacy to their own wives with consideration, attention, and sensitivity, contrasting to the husbands of Peter's time, where they exercise too much authority to their own wives. So, masyadong authoritative yung mga asawang lalaki noon. Pero sa mga Kristiyanong may asawang lalaki, or yes, sa mga Christian husbands, so sabi po dito, live with your wives in an understanding way. So, ang ibig sabihin po nitong in an understanding way is you must be considerate, okay? You must be attentive sa pangangailangan ng iyong asawang babae. Ito man ay material, ito man ay emotional, ito man ay sabi dito is physical. Yan. So, you are an attendant sa pangangailangan ng iyong asawang babae. So, yun po yung ibig sabihin ng live with your wives in an understanding way. Hindi po ito, mga kapatid, so just to hindi po ito cohabitation, kasi marriage po ito. So, pag sinabing cohabitation, yung uso na ngayon nagsasama na hindi kasal. Okay? Pero ito ho ay marriage. So, this is within the bounds of marriage. Ngayon, ikaw ay ganap ng kasal, o ganap ka ng may asawa, so ang sinasabi po dito is live with your wife in an understanding way. So, sabi dito, with consideration, attention, and sensitivity. Isang pagsasamang mapang-unawa. So, tinagalog ko po yan. Mapang-unawang pagsasama. Na inuunawa natin ang isa't isa, hindi ang ating mga sarili. Hindi bagat sa sa pagtatalo. Yan. So, ang normal talagang dahilan ng pagtatalo is yung kakulangan ng kaunawaan. Yan, sa isa't isa. Amen po ba? Yan. So, let's say, sabi nga, pagka hindi nagkaunawaan, so hindi naintindihan yung nararamdaman ng isa, so nagtatalo, hirap yung isa, hindi ka naintindihan ng isa, so nagkakaroon po ng conflict, nagkakaroon po ng pagtatalo. It's because, sabi ko dito, so nagkaroon po ng kakulangan doon sa attention and consideration. Okay? So yun po yung sinasabi dyan, that Christian husbands are duty-bound to attend to his wife's deepest physical, emotional, and the most important, spiritual needs. Not to abuse her. So, hindi siya abusado, kundi siya ay attentive, okay? Siya ay attendant sa kanyang asawa. Okay? So, ganun po yun. Kasi, namumulat po tayo unti-unti dun sa kultura na na ang lalaki lagi ang pinagsisilbihan. Yung mga halimbawa, pagdating ng lalaki galing trabaho, papasok sa bahay, "Kubad medyas!" Yan. "Tanggal ang medyas ka." Ibigay mo ang remote. Pero mahal ang tawag. "Mahal, ipagluto mo ako." Okay? So, ganun po yung unti-unti yung napipihit sa ganung pagtrato. Pero, biblically speaking, we are duty-bound to attend. Okay? So, maging attendant ho ang mga Kristiyanong lalaki. May asawa sa ating mga Kristiyanong asawa o sa ating mga asawang babae. Sila man ay Kristiyano o hindi. Meron pong isang proverb. Actually, wala po ito sa Bible. Pero, angkop po ito sa atin. So, sabi po dito, a good husband is the master of the house, yet his wife is the minister of his soul. He considers her needs as his own and rules with gentleness rather than force. So, it is right, okay, in the leadership setting, ang lalaki. And
Ang babae po, so she is bound to submit. She is bound to show her submission and respect ng asawang lalaki. But in return, ang sabi dito, he considers her needs as his own. Ang pangangailangan ng aking asawa ay pangangailangan ko din. Sapagkat tayo iisa na. And rules with gentleness rather than force. So, hindi niya pinupuwersa ang kanyang asawa, kundi may gentleness. May kaamuan na tinatrato ang kanyang asawa. Attentive, sa pangangailangan ng kanyang asawa. Okay? Kaya, Christian husbands, so, tayo ba'y attendant sa ating mga asawang babae? O baka laging ang ating mga asawang babae ang nag-a-attend sa ating pangangailangan. So, hindi siya one-sided. Kung titingnan po natin ang salita ng Diyos. And we have Christian husbands must view marriage as true partnership rather than a hierarchy. His headship is meant for service, not to treat her as a possession. So, mga asawang lalaki, mga Kristiyanong asawang lalaki, sabi dyan, tingnan natin ang marriage bilang tunay na partnership. Hindi po ito hierarchy. Kumbaga may level of authority. Okay? Kundi, ang pagiging ulo natin is meant for service, not to be served. Di po ba? Sinabi ng Panginoon, ako ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi para maglingkod. To serve and not to be served. Sa ating mag-asawa kaya, ganun din? Tayo ba ang naglilingkod o tayo ang pinaglilingkuran? Diba? Kaya, meant for service and not to treat her as a possession. Ano po? That's why, application, Christian husband's loving submission is to be done with spiritual understanding. So, yung sinasabi po ditong understanding, ano po? Paano pa tayo magkakaroon ng understanding? Sige nga, paano pa tayo magkakaroon ng understanding? Proverbs, di po ba? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. And fools despise that wisdom, that knowledge, and instruction from the Lord. Kaya kung wala kang pagkatakot sa Panginoon, normally, nandun yung disrespect and abuse sa ating mga kabiyak. That's why the key here is to fear God. Matakot tayo sa Panginoon. Kung meron tayong negligence sa ating mga asawa. Sa ano pa mang paraan. Meron tayong napapabayaan sa kanila. Yan ay pananagutan po natin sa Panginoon. Amen po ba? So, spiritual understanding, that is the Word of God. We must be guided by the Word of God. Paano natin hihikayatin ang ating kabiyak na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Paano natin kakausapin ang ating asawa sa mga mahihirap na bagay, sa mga komplikadong sitwasyon? Let us ask, God, lumapit po tayo sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon with the help of the Holy Spirit. The Word of God. Salita ho ng Panginoon. Okay? Kaya live with your own wives in the way of God, not your own. So, hindi yung pamantayan po natin o prinsipyo po natin ang ating iladapat bilang isang Kristiyanong may asawang lalaki sa ating asawang babae. Na parang, itong ating itong aking nakamulatan kasi ganito tratuhin ng aking ama, ang aking ina. Nung panahon ng mga Hapon. O nung panahon ng mga Kastila. Ganito ang turo sa amin.
So hindi yan ayon sa ating lahi, na pinanggalingan, kundi mula po sa salita ng Panginoon. That's why number 1 is a considerate living together. Dwelling together. Nagsasama ho, at sa pagsasamang ito ay nagkakaunawaan sa isa't isa. And somehow, by the grace of God, nami-minimize yung conflict. Nami-minimize po yung away. So, number 1, again, is a considerate living together or dwelling together. And then we have number 2, letter B, a chivalrous conduct. So, what do we mean by chivalrous? So, that's from the word chivalry. Yung salitang chivalry po, yan po ay isang medieval word na ginamit ho to describe a cavalry. Yan. So, ang isang cavalry sa Tagalog po ay kabalyero. So, ano ba yung kabalyero? Ito yung taong nakasakay sa kabayo. Horseman. Pero ang picture ho ng isang horseman, sa medieval times, ano po yung unang impression po natin? Magiting. Mandirigma. Siya ay isang warrior. Siya ho ay isang talagang brave na tao. Wala siyang kinatatakutan. Hindi siya nagtatago sa saya ng kanyang asawa. Kundi ang sabi mo dito is chivalry or chivalrous conduct. So, kasi ang sabi po dito sa second part po ng verse 7, showing honor to the woman as the weaker vessel. So, showing honor to the woman. So, ito po yung sinasabing chivalry. So, chivalry is a medieval principle that signifies of being a gentleman o pagiging maginoo, polite, o kagalang-galang, and respectful. So, pag sinabing chivalry is not simply bravery, okay, or heroic, para bang bayani ang tingin, kundi ang sabi ko dito is gentleman, maginoo. Kasi yung mga tao po nung unang panahon, yung mga kikilalang magigiting, so they were also known sa kanilang pagiging gentle person. So, kung paano nila tratuhin ang mga kababaihan. So, napapanood natin yan sa mga TV, sa pelikula. So, yung parang tagapagtanggol ng mga kababaihan. Yan. So, pag isang babae na nasa bingit ng kamatayan, bigla siyang lalabas na nakasakay sa kabayo at may hawak na espada. Di ba? Yan. Knight in shining armor. Yun po yung salitang chivalry. So, ang lalaking Christian husband daw po, ayon po sa Bible, kailangan makilala siya as ganito. Siya ho ay knight in shining armor. Ayon niyang malalagay sa panganib ang kanyang asawang babae. Siya pa yung unang tatakas. Okay? So that is a medieval principle. So Christian husbands must keep in mind that their own wives are weaker vessels. So that's the reason why na ang lalaki dapat ay talagang tigasin. Na ang lalaki dapat ay maging lalaki talaga. Man. Kagaya ng isang kabalyero. Yun yung picture ho na sinasabi dyan. Siya'y talagang protector ng kanyang pamilya. Protector ng kanyang asawa. Tagapagtanggol ng kanyang asawa. Pag may umaway sa asawa, of course, tayo ang unang mag-o-oppose. Pag may nagsabi ng hindi maganda sa ating asawang babae, tayo yung unang mag-o-oppose. Tayo yung unang magtatanggol sa kanya. Sapagkat siya yung pinaka-importanteng tao sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, importante ba? Most important? O baka naging less important na lang. Okay? So Christian husbands must honor their own wives in a way
that they are in need for our protection, provision, and proper handling. Danas na danas ho natin yan. Ano ho, pagka halimbawa may naramdamang hindi maganda sa ating katawan, sinong una natin tatawagin, mga asawang babae? Si Dr. ano? Si Dr. Ong? Ha? Siyempre, asawa natin ang una nating hanapin. Kahit nasa malayong lugar yan. Ano ho, tatawagin natin yan. I-chat po natin yan. Masama ang pakiramdam ko. Siyempre, yung asawa mo nasa malayo, hindi mapakali. Yun ang mabuti. Pero pagka yung asawa mong nasa malayo, itinawagan mo, parang wala siyang pakialam, inuman mo na lang yan ng biogesic. Ano? Imumog mo lang. So ito po yun. Because they are weaker vessels. So, they need our protection, they need our provision, and also our proper handling. So, kapag sinabing proper handling, hindi po ba yung isang package na may nakasulat na fragile? Oh. Alam nga namang ibalibag mo yan. Alam nga namang basta mo lang yung buhatin at ibabagsak kung saan. Kaya nga nakalagay doon is handle with care. Ano ho? Ingatan po natin habang buhat po natin yan kasi fragile. Babasagin. So ganun po ang mga kababaihan na sabi po dito, weaker vessels. And Christian husbands must treat their own wives as a weaker vessel. Pero yung pong weaker vessel na ito, hindi po ibig sabihin inherently inferior. Hindi rin po sinasabing spiritually inferior or less intellect. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng weaker. It's just that, sabi dito, they generally possess less physical strength than men. Yan. Physically, ang mas malakas po talaga yung lalaki. Kahit may mga wrestler po tayong kilalang babae, by God's design, ang lalaki ho ang malakas. Ano ho? O mas malakas kaysa sa mga babae. So, weaker vessel. Ano ho? Physical, in a physical sense. So, hindi ibig sabihin less, kumbaga less important ang babae. Hindi yung sinabi ditong less important in a way na parang sa isang tahanan, wala siyang boses. Kasi meron din siyang image of God. Ano ho? That's why weaker vessel. So, Christian husbands, loving submission demonstrates a true knightly. So, knightly with K. Ano? Starts with a K. K-N-I-G-H-T. Knightly character to their own wives since they are also made in God's image. So, sila ay ginawa din ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Binasa nga po kanina, ano po? Kinuha mula sa tadyang at ginawang babae ng Diyos suitable para sa lalaki. Ano ho? Ang kakumpletuhan, kumbaga sa marriage, ang kumukumpleto sa atin ay ang ating kabiyak. Kaya nga, match, sabi nga, match. Sabi nga, mostly ang mag-asawa, they are, kumbaga, opposite with each other. Yung kahinaan ng isa, kalakasan ng isa. Yung kahinaan ng isa, kalakasan ng isa. Diba? Kayo ang pinagsama ng Panginoon. Okay, so treat them as the one who needs our protection and presence. Are you, your wife's knight in shining armor? Nakikita ba natin, mga asawang babae sa ating mga asawang lalaki, kung sila ay Kristiyano, na sila ang ating knight in shining armor? Na pag oras ng saklolo, sila ay laging nandyan. Handa tayong ipaglaban. Handa tayong ipagtanggol. Yun po yung sinasabi dito, no? That chivalry or chivalrous conduct. And the last part of verse 7,
since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So, we have a cherishing companion. When we say cherishing companion, talagang ganun na lang ang iyong pagpapahalaga sa iyong partner, sa iyong kabiyak. Kasi sabi po dito, she is your co-heir. Okay? She is your co-heir of the grace of life. Yun po ang sabi dyan. That's why, how much important is your wife to you, Christian husband? Gaano siya ka-importante sa'yo? Gaano mo siya pinahalagahan? And Peter mentioned why we should be caring and courteous to them. Because we are joint heirs in the grace of life. So yung pong grace of life dito, hindi po ito tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano po? Kasi nga, ang sitwasyon is either yung kanyang asawang babae ay unbeliever o believer. Okay? But here, ang sinasabi po ditong grace of life is marriage. Yung po mismong marriage ang sinasabi ko ditong grace of life. So we are joint heirs of marriage. And marriage is not to be frightened by any Christian yet to marry. So ito yung isa sa mga fears kasi ng ibang mga Kristiyanong wala pang asawa. Parang ayoko mag-asawa kasi lagi na lang may nagsasabing nag-aaway sila, nagtatalo sila, mahirap daw ang buhay may asawa. Di ba? But that's wrong. Because marriage is also ordained by God. Itinayo ho yan ng Diyos. At kung ikaw ay mapasama dun sa institusyong ito, marami pang blessing ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya it's a wrong mindset. Ano po? Ayoko mag-asawa. Kasi ang dami nagsasabi, mahirap daw ang buhay may asawa. Maganda ho, mag-pray ka. Sino bibigay sa'yo ng Panginoon? But number one, Kristiyano siya. May pagkatakot sa Panginoon. Amen? Amen. Ano po? Okay, so marriage is not to be frightened by any Christian. It is a God-ordained institution where He will bestow blessings that we will treasure if we fulfill our obligations. So, if we fulfill our responsibilities with each other, tayo man ay asawang babae sa ating asawang lalaki, o tayo man ay asawang lalaki sa ating asawang babae, bubuhos po ang pagpapala ng Panginoon. Yan po ang pangako niya. Kaya sabi dito, so that your prayers may not be hindered. Kasi ang isang humahad lang, para tayo ho ay tugunan ng Diyos, ay yung ating katigasan ng ulo na sumunod sa Kanya. Sinabi ng Bible, ganito ka, maging ganito ka, ay ayaw mo. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kung magmamatigas ka sa kalooban ng Diyos, meron, sabi nga, some kind of withholding. Ano po? Doon sa ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya, it's a treasure. Sabi nga, isang kayamanang maituturing po ang buhay may asawa. Kahit man tayo ay kapwa hindi perpektong tao, kahit tayo man ay kapwa tao na may mga kahinaan at may mga kabulukan. Pero ang kaligtasan, ang ating pagkakilala sa Diyos ang nagbabind po sa atin sa pagmamahalan at pagkakaisa. Di ba? Hindi ho tayo pababayan ng Panginoon. Gaano man kahirap ang sitwasyon po natin. Hindi ho tayo nag-iisa. Bukod sa Panginoon, meron po tayong kabiyak na handa laging dumamay sa atin. Handa laging umaruga sa atin. Kumalinga sa atin. That's why
This is a marriage shaped by hope, brothers and sisters. Okay? So if we love our wives, treat them with respect and care, God will answer our prayers. That's why Christian husbands, loving submission, show it by how they treasure their own wives. She is the one given by God to live with and to die for, like what Christ did to us. Kaya nga, sa wedding, ano po ang sinasabi natin? In sickness and in health. For richer or for poorer. Di ba? Till death do us part. Hanggang kamatayan ang ating pag-iisa. Di ba? Yan ang kaloob ng Diyos. That is the gift from God. And that is the love of Christ. Okay? Pag-ibig ito ni Kristo actually. Ang pag-ibig ng mag-asawa ay inihalin tulad or halaw sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. Kaya dito po tayo magtatapos. Ephesians chapter 5, verse 21. So kung basahin sa Tagalog. Ephesians 5:21 hanggang verse 33. So medyo mahaba to pero tingnan po natin. Sabi dito, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang asawa nyo, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog pa nga niya ang kanyang sarili para sa iglesia, upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang mga magulang niya at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalaway magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Ganoon pa man, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. At kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. We are all equally bounded to submit, to care, and to love each other. Since we are one, sa harapan po ng Diyos. Iisa na tayo. Kaya pag sinaktan mo yung asawa ba, mas masakit yan sa part mo. Parang din yan, parang self-inflicted yung ginawa mo kapag asawa mo, kabiyak mo ang sinaktan. Whatever, sabi nga, ito man ay physical or verbal or emotional. Okay? Kaya, marriage, sabi nga, it's a gift from God. And let us obey the command na turo po sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan patungkol po sa pag-asawahan na kami maging mapangunawa at patuloy po na
mapagpasakop sa katotohanan at pamumuhay sapagkat kami ay unang inibig ng aming Panginoong Hesus. Ang pag-ibig na walang bahid ng kasalanan. O Diyos, salamat po at patuloy po naming mailapat ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.